Nagising ako ng magkahalong amoy ng bacon, hotdog, at kape. Naakit ang katawan ko sa bango ng kape, at walang ibang hinangad ang dila ko kundi tikman. Napatingin ako sa orasan sa bedside table at nakita kong alas 5 pa pala ng umaga. Sino ba naman ang gumamit ng kusina ko sa ganitong kaaga? Isinuot ko ang aking tsinelas na nakalimutan ang aking bagong gising na buhok, at agad na tumungo sa labas. Si Hunter ay gloriously na nakatayo sa aking pink na apron na nagluluto ng almusal. "Paano ka nakapasok?" Tinanong ko siya. "Good morning baby," sagot niya, sabay lakad palapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Namula ako nang hindi ko namalayan. "Please sit down. I'll take care of you." Kinakabahan siyang ngumiti. Ipaparamdam ko ba sa kanya ang pananakot? "Kape," alok niya at tangulang ang sinagot ko. Nakatitig ako sa kanya ng blanko. Tahimik ang bahay. Wala sa amin ang nag-usap o nagbukas ng topic para sa discussion. Hindi ko rin alam kung saan, o kung ano ang sisimulan. All the time, maasikaso siya sa akin, at inihainan pa niya ako sa plato ko. Usog na ako. Sabi ko sa kanya nang hainan niya ulit ako sa plato ko, para kasing pangatlong beses na. "Konti lang ang kinakain mo. Pumapayat ka na kaysa noong huli kitang nakita." Nag-aalala siya. "Yeah, it has been 5-6 months," I said with bitterness. "Mag-uusap tayo pagkatapos mong maubos ang plato mo. Wala kang utang sa akin. Please, let me explain baby. I promise to tell you everything and anything you want to know." Hindi mo obligado. Inilibot ko ang paningin ko. Ngayon, Olivia, parang bata iyon. Mukha siyang defeated. Tinulak ko ang upuan at tumayo ako. Just in one smooth swift, naramdaman ko na hinahatak niya ako sa bewang ko. "I am not letting you go, never again." Ang kanyang madilim na boses ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Kailangan kong lumayo ngayon, kung hindi. Naguguluhan na ako. Gusto ko ang pakiramdam ng kanyang mga kamay sa akin, ngunit alam kong hindi ito nagiging maganda. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay niya sa bewang ko, at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto ng kwarto sa likod ko. Isinandal ko ang likod ko sa pinto at pinahid ko ang mga luha ko. Sabi ko, "Bigyan mo pa ako ng oras, Hunter. I wanted you to chase me, not to leave me for 6 months. Hindi tumitigil ang hikbi ko. Napatingin ako sa natutulog kong baby. Deserve niya ang bawat kaligayahan sa mundo. I have to swallow my pride. I have to be strong for my baby. Gagawin ko ang lahat para sa mahal kong anak. Kahit paulit-ulit akong masaktan." Pinunasan ko ang luha ko at inayos ang sarili. Lumabas ako at nadatnan ko si Hunter na nakaupo sa sopa na mukhang talo at magkahawak ang mga kamay. Tumingin siya sa akin at namamaga ang mata niya. "Would you like to accompany me to the grocery store?" "Really Olivia?" Biglang lumiwanag ang mukha niya, at namula siya habang tinatango ang ulo. "Sige, gusto ko yun." Pumunta ako sa kusina para ipagpatuloy ang pag-inom ng kape ko. Ilalabas ni Jasper si Nikolai. Kasama yata si Katie. Sabi ko sa kanya habang hinihigop ng mabuti ang kape ko. "Okay, ako na maghugas ng pinggan. Gusto mo bang maligo muna?" Napakasigla niya na parang bata na gustong makita ang mga creature sa Ocean Park. Hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos kong maligo, nadatnan ko si Hunter at ang aking baby sa couch na naglalaro. Pinihisan ko ang baby ko, at hinayaang maligo si Hunter. Jasper would be here any minute. "Via," narinig kong tinatawag ako ni Jasper. Andito. Inihiga ko ang aking adorable baby sa sofa, at siya ay humagikgik nang makita ang kanyang tiyuhin. "Hi, ready na ba siya?" Hinalikan niya ang ulo ko. Malapit na. Napangiti ako habang pinagpatuloy ang pagsusuot ng diaper niya. "Nasaan si Hunter?" "Nasa banyo siya." Nang sa wakas ay tapos na kami, kinuha ni Jasper ang nursery bag at itinapat ang kanyang pamangkin sa kanyang dibdib. "Are you ready, buddy? We will have so much fun today." Umagikgik si Jasper at ibinagsak ng aking anak ang kanyang mga paa. Sakto sa oras, lumabas ng banyo si Hunter na nakatapis lang ng tuwalya. Kinindatan ako ni Jasper at nagmamadaling lumabas ng kwarto habang sumisigaw ng goodbye. Narinig ko ang pagtakbo ng sasakyan ni Jasper. Naglakad si Hunter papunta sa akin.
Hindi maikakailang sexy ang kanyang biceps, at ang tuwalya na nakatakip lamang sa bahaging ibaba ng V-line. Namula ako. Alam ko. Bago pa ako makagalaw ay bigla kong naabutan ang malalakas niyang braso na humihila sa bewang ko, at sobrang lapit na ng mukha niya sa ilong ko. Sa wakas ay nagtagpo ang aming mga mata. Madilim ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya kumikilos. Inaakit niya ba ako ngayon? Nang pilitin kong humakbang ang aking mga paa, buong tiwala niyang tinanggal ang kanyang tuwalya at nagulat ako, at napahiya nang makita ang kanyang tigas na pagkalalaki na nakaturo sa akin. "Hunter, takpan mo ang sarili mo." Sumigaw ako. Tinatawanan niya lang ako at napalingon ako. Sa gilid ng mata ko, nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin. "No, huwag kang lalapit sa akin. Magbihis ka na," utos ko nang hindi tumitingin sa kanya. Sa wakas ay umabot na siya sa bewang ko, at hinila ulit ako papunta sa katawan niya. Ramdam na ramdam ko ang pagdiin ng umbok niya sa tiyan ko, at sa totoo lang, kinikilig ako. Damn hormones. "Pwede mong hawakan." "No." "Tingnan mo ako." "No." Inilayo ko ang mukha ko, para hindi makasalubong ang mga mata niya. Pero medyo diniinan pa niya ang umbok niya. "Ikaw lang ang gumagawa sa kanya ng ganito." Mahinang bulong niya. Ang wild niya talaga ngayon. Kailangan mo siyang paamuhin. Grabe talaga ang pang-aasar niya sa akin. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ko, at tinignan niya ako ng may pagtataka. Umisi at nagsimulang tumakbo palayo, pero hinawakan niya ulit ang bewang ko. "Baby, hindi ka pa tapos." Mukha siyang frustrated. I let an evil smile at nilabas ang dila ko at tumakbo palayo. "Pagbabayaran mo ito, baby." Narinig kong sumigaw siya sa frustration. Pagdating namin sa grocery store, pinuno namin ang trolley ng maraming groceries. Nakatitig sa amin ang mga babae at maging ang mga lalaki, malamang kay Hunter na hot sa casual shirt niya. Malamang nakilala siya ng mga tao kahit na nakasuot siya ng baseball cap. Abala ako sa pagpili ng ilang brand ng kape nang mapansin kong masigasig na pinupunan ni Hunter ang trolley ng mga sari-saring produkto na malamang sa tingin niya ay okay sa bahay. "Hunter, ano ito?" Tiningnan niya ako na parang inosenteng puppy. "Hindi natin mabibili lahat. May sapat akong budget para sa mga pangangailangan. Babayaran ko sila." "No. Please. No. Baby please." Napansin ko ang mga taong nakatingin sa amin. Narinig siguro nila ang argumento namin kung sino ang nangunguna. Ang mga babae ay nanlilisik kay Hunter na halatang may pagnanasa. Natigilan kami nang may lumapit sa amin na dalawang babae. Isang babae ang nakasuot ng pulang damit na halos hindi nakatakip sa kanyang dibdib habang ang kanyang kaibigan ay nakasuot ng isang micro mini short na halos hindi nakatakip sa kanyang puwet. Ano bang meron sa mga babaeng ito? Bakit kailangan nilang magsuot ng ganoong damit para mag-grocery? Ang mga mata nila ay hindi nakatutok sa akin. "Hi handsome, I'm Cassie," sabi ng isang babae, sabay abot ng kamay kay Hunter. Isang ngiti at pakikipagkamay ang iginanti ni Hunter. Naiinis na ako ngayon. "I'm Bridget. You can come with us for a cup of coffee and more." Itong Bridget na parang beach humagikgik at hinihimas ang braso ni Hunter. "Hello, nandito ako." Gusto ko silang patayin ng may kabaitan, ngunit ayaw kong gumawa ng iskandalo sa isang grocery store. Sa halip, tinulak ko ang trolley at nagsimulang maglakad palayo sa kanila, nang may humawak sa bewang ko. "It's nice meeting you girls, but I and my wife have plans already for the rest of our lives and I ought to start it as soon as we reach our bedroom. Goodbye." He smirked while pulling me possessively at naglakad na kami palayo sa kanila. Ramdam ko ang mainit na titig ng mga babae sa amin. Nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Hunter. Hinalikan niya ang leeg ko tapos sa tenga ko at bumulong, nakakaamoy ako ng selos. Pinagpatuloy niya ang pang-aasar niya sa pamamagitan ng pagbuhos ng mas maraming halik sa buong mukha ko. Nakakainis ang lalaking ito. "Hunter, stop. Nasa public tayo," saway ko sa kanya. "Ibig sabihin pwede na tayong magpatuloy kapag nakauwi na tayo." Ngumiti siya ng mapaglaro. No, naiinis talaga ako sa kanya. How dare he entertain those women, while I was in front of them. Pagkatapos mag-away sa harap ng cashier, nanalo si Hunter at nagbayad ng mga pinamili. Naglibot-libot kami sa mall habang nagpipilit si Hunter. Tumulong siya sa pagpili ng mga damit para sa aming baby,
At ang mga sales ladies ay parang mga nawawalang tuta na sumusunod sa amin. Halos lahat ay binili ni Hunter sa baby department store. I kept on fighting him not to purchase so much things, but he was such a stubborn man. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang black card, ang mall ay inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa sa 1 segundo. Nang makarating kami sa bahay, tuwang-tuwa siya nang makita ang mga damit na binili niya para sa aming baby. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang bumili ng mga gamit para sa kanyang anak. Ginugol namin ang natitirang araw sa panunood ng mga movies. Ibinaba ko ang sarili ko sa single couch na kumakain ng chips, habang si Hunter naman ay gwapong kumakalat sa mas malaking couch. Aware ako sa mga pagtatangka niyang paupuin ako sa tabi niya. Lagi niya akong tinatanong kung komportable ba ako sa maliit na sopa, o kung masakit na ba ang likod ko, o kung gusto kong iunat ang aking mga paa, at kung gayon, maaari akong tumabi sa kanya. Tumanggi ako sa tuwing nag-o-offer siya. Alam kong sinusubukan niya akong akitin. Nanunood kami ng pangatlong pelikula nang sa wakas ay dumating si Jasper. Buhat ni Katie ang natutulog kong baby, at maingat na ibinigay sa akin. Siguradong pagod na ang baby ko. Sinabi ni Katie na sobrang energetic niya buong araw, at nakatulog lang siya nang sumakay sila sa kotse. Kinailangan ni Jasper na ihatid si Katie sa kanyang bahay, kaya agad silang umalis. Ang dalawang ito ay may something fishy na nangyayari. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.